Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay ikasyam na aralin mula sa mga aralin na ating tinatalakay sa buwan ng Ramadan o may kinalaman sa buwan ng Ramadan. At ito po ay ikasyam at ang pamagat po ng ating tatalakayin ay ang shirk at ang mga iilang halimbawa nito sa panahon natin ngayon. Alam po natin na natalakay na rin natin kanina na ang kalimatut tauhid, la ilaha illallah, at ang kasulungat po naman nito ay yung tinatawag na shirk, na kasalanang hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kasalanan. So ano po ang ibig sabihin ng shirk? Ang ibig sabihin ng shirk, ito yung pagtatambal o di kaya paggawa mo ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka ng iba pang pag-aalayan ng pagsamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang shirk po, mga kapatid, ay napakalawak ng kanyang kahulugan. At insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ipapaliwanag natin dito kung ano ang iba pang uri ng shirk, at sapagkat ito ang shirk na ito ay nahahati po sa mga uri. Unang-una, dahil sa pagpapahalaga natin sa ating mga gawain, lahat ng ating mga gawain ay dapat na dalisay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nararapat lamang sa atin na malaman natin ang shirk, sapagkat ito ang malaking kabaliktaran ng kalimatut tauhid, ng la ilaha illallah. Sa isang aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dhuna dhalika liman yasha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapatawad sa isang tao na gumawa ng shirk o nagtambal sa kanya, ngunit pinapatawad niya ang anumang kasalanan maliban dito. Ang shirk, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay itinuturing nating pinakamalaking kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay nahahati sa mga tinatawag na sagair, maliliit na kasalanan, kabair, bagkos ang shirk o yung malalaking kasalanan. Pero ang shirk, ayon na rin sa mga sinabi ng ating mga pantas, ay mas mataas pa ito sa malalaking kasalanan. Kumbaga ito akbarul kabair na tinatawag. Malaking kasalanan sa lahat ng malalaking kasalanan. Maraming dahilan. Unang-una, na ang shirk, ito po ay ang malaking dhulm sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Luqman sa kanyang anak, Ya bunay, la tushrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Sinabi ni Luqman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Luqman sa kanyang anak, Ya bunay, o aking anak, na wag kang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang shirk, ang pagtatambal sa kanya, ay dhulmun azim. Ito ay isang pang-aapi na napakalaking pang-aapi. Sapagkat ang ibig sabihin nito ay hinahalin tulad natin ang ating tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Ikaw ay sasamba sa ribulto, ikaw ay sasamba sa santo, na para bagang ang santo o ribulto ang nagbibigay sa iyo ng buhay, ang nagbibigay sa iyo ng hininga, ang nagbibigay sa iyo ng biyaya, na ito ay kalapastanganan sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin. Ito yung pangalawa. Bukod ito ay dhulm, ang kasalanan na shirk ay malaking kasalanan dahil ito ay hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang shirk ay hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng binanggit natin kanina. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hindi pinapatawad ni Allah kailanman ang isang taong nagtambal sa kanya, ngunit pinapatawad niya ang mga kasalanan bukod dito. Pangatlo, na ang shirk ay maituturing na malaking kasalanan dahil walang pag-asa sa paraiso ang isang tao na gumagawa ng shirk.
ni amoy ng paraiso, hindi siya makakaamoy. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kasakahulugan ng aya na ito, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang magtambal sa kanya ay walang patutunguhan kundi ang apoy ng impyerno at hindi siya kailanman makakapunta sa paraiso. Sinabi pa ni sa isang narration, sabihin sa isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang magtambal sa kanya faqad habita amalu. Sabihin, isa rin sa mga dahilan, pang-apat na dahilan kung bakit itinuturing na ang syirk ang kasalanang malaki ay kapag ang isang tao nagtambal kay Allah ay napapawalang saysay ang lahat ng kanyang mga gawain. Napapawalan ng saysay ang lahat ng kanyang mga gawain. Ibig sabihin, kung ano man ang ginawa mo ng mga naunang kabutihan, pagkatapos ikaw ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay mawawalan ng saysay. Ang kasunod dito, kung bakit itinuturing malaking kasalanan ang isang gumagawa ng syirk o yung paggawa ng syirk ay dahil ito yung akbarul kabair. Sa isang hadith na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, gusto niyo bang ibalita ko sa inyo yung akbarul kabair, pinakamalaking kasalanan sa lahat ng malaking kasalanan? Sabi ng mga sahaba, opo ya Rasulullah, sabi niya, al-isyraku billah, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang syirk po ay may mga uri. Ang uri po ng syirk ay dalawa, ang tinatawag na syirkul akbar, malaking syirk, na itong uri ng syirk na ito ay nagpapalabas ng tao sa Islam. At ang syirkul akbar, na ang sino mang nakagawa nito ay nasisira ang lahat ng kanyang mga gawain, at siya ay nagdadahilan na maging habang buhay na mapasok sa impyerno magpakailanman. Ang pangalawang uri ng syirk ay ang tinatawag na syirkul asgar. Ang syirkul asgar po naman ay ang maliit na syirk na kung saan hindi naman hindi naman nakakapagpalabas ng tao sa Islam, ngunit nagsasanhi upang maging makulangan o di kaya hindi maging kumpleto ang tauhid ng isang tao. At ito rin ay daan patungo sa malaking syirk kung gagawin ng madalasan o madalas ng isang tao. Ang syirkul asgar ay nahahati rin po sa dalawa, yung syirkul zahir, ay yung lantad na syirk, at syirkul khafi, ay yung syirk po na tinatawag na lingid. So dalawa pang uri ang syirk, uulitin ko, syirkul akbar, malaking syirk na nagpapalabas ng tao sa Islam. Syirkul asgar na ang tao ay hindi niya pinapalabas sa Islam, ngunit nagiging kulang ang kanyang tauhid. At ang syirkul asgar ay nahahati din po sa dalawa, yung syirkul al-zahir, lantad, syirk na lantad, at syirk al-khafi o yung lingid na syirk. So itong dalawang uri po ng syirk na ito, na sinabi ng ating mga pantas na inuri-uri nila ayon sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maituturing nating malaking kasalanan, lalo na ang syirkul akbar, dahil ito ay nakakapagpalabas sa atin. Kaya naman sikapin po natin na magawa natin ang ating mga gawain at mailayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa syirk at ang mga uri nito. So, hanggang dito na lang po, at subaybayan niyo po inshallah subhanahu wa ta'ala ang susunod po naming mga serye ulit sa Ramadan. At hanggang dito na lang, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.